Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. This is EJ Morse. Welcome to my small channel. At para dun sa mga bago pa lang dito sa channel ko, kindly subscribe at paki-press na rin yung notification bell and the like button at pwede na rin natin sana i-share itong ating episode for today sa ating mga kapatid, mga kaibigan at kamag-anak. Tuloy-tuloy na po tayo dun sa topic natin ngayon. At a few hours ago ay nagkaroon ng press conference itong si BP Sara at ginawa niya ito doon sa Bacolod City. At obviously, hindi na naman siya nag-attend doon sa hearing sa Kongreso, doon sa Committee on Good Government and Public Accountability, being chaired by Representative Joel Chua. So, ganun din ang mga karamihan doon sa mga in-invite na mga staff ni BP Sara ay hindi rin nakarating o hindi rin talaga sadyang hindi pumunta. Pero meron yatang 3 na nando doon at nag-attend. At any rate, yun nga, nag-cite na ng contempt itong isang congressman para i-force ang issue that these people must attend come the next hearing sa Kongreso. So, isinite na sila for contempt, 4 sa kanila. At of course, hindi naman kasama dito si BP Sara. Being the Vice President ay nag-extend pa rin ang Kongreso ng courtesy doon sa ating Vice President. So, ang observation natin doon sa naging press conference ni VP Sara. Dito, of course, very convenient na doon niya sabihin yung mga gusto niya sabihin sa press conference. Na alam ko naman kasi, pagka doon siya sa Kongreso mag-attend at doon niya harapin yung mga katanungan sa kanya, talagang napakahirap sagutin. Actually, yung mga nakaraang hearing na kung saan ay umattend siya, I think 2 hearing yung naka-attend siya, hindi rin naman siya sumasagot ng maayos. Kasi, wala ka naman talagang isasagot doon sa mga itatanong ng congressman dahil puro palusot lang. Ang hirap kaya magpalusot. Isipin mo naman, yung mga justification nilang isinabmit sa COA, halos nauubusan na sila ng mga pangalan dahil imbento yung mga pangalan na inalagay nila doon sa mga acknowledgement receipts. Saan ka naman nakakita ng ganun? Na isa kang high-ranking government official at yung mga expenses mo, ang pinaka-resibo mo lang mga acknowledgement receipts na imbento. Meron pa nga isang pangalan doon na lumabas na ilang araw na rin pinagtatawanan sa media, na sa mga vlogger. Yung Mary Grace Piatos. Halatang imbento. Mary Grace, yung restaurant. Tapos yung Piatos na pagkain. Kalokohan ito ng mga gumagawa ng mga acknowledgement receipts na wala na talaga maiisip na pangalan. So, kaya nga sabi ko, hindi rin naman po pwedeng totally manahimik si BP Sara. Dahil kahit papano, ang ibang tao nag-aantay din naman talaga ng mga sasabihin niya tungkol dito. At bakit hindi siya uma-attend sa hearing. Kaya lang, kahit anong gawin niyang palusot, ang basic question lang, kaya mong magsalita dito sa controlled environment na kung saan
Kung sino-sino lang yung mga in-invite mo na mga reporters, yun ang magtatanong sa'yo. Pero yung mga matatalim na questions, nando dun sa Kongreso. Na ang hirap-hirap sagutin dahil nga walang katotohanan yung mga isasagot mo. Kaya ganun siguro. Kasi kung madali kung lahat ng i-present mo sa Kongreso ay totoo, kahit pagbali-baliktarin pa ang tanong, kahit itiwarik ka pa doon sa Kongreso, itali yung paa mo, nakatiwarik ka, pag tinanong ka, tama ang isasagot mo. Pero kahit ano namang convenience ang ibigay sa'yo at paikutan ka ng ng mga staff mo diyan, lahat ng mga pinakamatatalino mong staff, itabi mo diyan sa'yo, pag tinanong ka ng hindi totoo ang isasagot mo, madali kang mahuli. Kaya ganun po ang ginawa niya. Nag-press conference na lang siya dahil controlled environment. Pero doon sa wala siyang control, hindi niya kayang sagutin ang mga tanong doon. Isang malaking question, yung 16 million pesos na ginastos niya para sa mga safe houses. At yan ay ginastos daw sa 11 days lang according to doon sa mga dokumentong nakuha ng Kongreso. Ano yun? 11 days, safe house, 16 million? Ang 16 million, i-divide mo sa 11 days, mga 1.4 million yan, mahigit. $1,454,545 pesos. In 11 days. Anong klaseng safe house yan? Kahit dun sa Okada, kayang-kaya mong magrenta ng room sa Okada, yung pinaka-VIP nila. Ganun ba ang ginawa mong safe house? Katulad ba sa isang 5-star hotel? Siyempre, mga safe houses na yan. Karamihan dyan, mga probinsya. Magkano lang ang renta sa probinsya? May hotel nga sa probinsya na halagang 800 pesos lang. Isipin mo naman yung 11 days gagastos ka ng 1,454,545 pesos. Kahit nahatiin mo sa 10 ito na safe houses. 145,000 pa rin yan per safe house. Renta. Kayang-kaya mong kumuha ng pinakamamahal na kwarto doon sa Okada Hotel o doon sa Conrad Hotel at doon sa mga 5-star hotel pa. Meron ba tayong ganong safe house? Samantalang sa probinsya, meron ng 800 pesos, 850, 1,000 pesos na hotel. Pero kung safe house kasi yan, sabihin mo na, sige, i-hotel na rin natin. Kung meron ka mga biktima na kailangang ilagay sa safe house. Pero meron nga ba? Isa pang mabigat na tanong yan. Hindi nila kayang sagutin yan sa Kongreso. Kung sila mag-a-attend sa safe house, kung sila mag-a-attend sa Kongreso, tanongin sila ng mga pangalan. Sino-sino ang nilagay mo sa safe house na yan? May mga nakuha ka mga biktima na nilagay mo sa safe house. Ilan yan? Ano mga pangalan yan? Saang safe house mo nilagay? Magkano per room? Ang hirap ilabas niyan, 16 million. Sabi ko nga, kahit na 7-star, 5-star hotel pa, ang paglagyan mo sa kanila, sobra-sobra pa rin yung 16 million pesos na ginastos sa loob ng 11 days. 1.45 million per day at 145,000 pesos pag hinati mo sa 10. Kaya nga sabi ko, wala talaga magagawa itong si VP Sara kundi magpaliwanag na lang sa media na mga kasundo niya. Doon na lang siya magpapaliwanag doon sa media na invited niya. Dahil sa Kongreso ilalampaso talaga siya.
Ang kinakatuwiran niya dito doon sa press conference kanina, ang sabi niya, kasi daw merong mga congressmen siyang kakampi doon sa House na nagsasabi na wag na siya mag-attend dahil daw aatakihin lang siya doon sa loob. Nakapanood ako ng hearing nung nag-a-attend siya. I think twice nga yata yun. Wala akong nakitang inaatake siya. In fact, napakagagalang ng mga congressmen. Yung chairman, si Representative Joel Chua, napakalumanay na tao. Napakabait na congressman. So nakakatawang i-reason out niya na ayaw niyang umattend sa Kongreso dahil atakihin lang daw siya. BP Sara, wala akong nakikitang atake doon sa ginagawa sa'yo. Talagang hindi mo lang masasagot yung mga tanong doon. Imposible na ang 16 million pesos uubusin mo sa loob ng 11 days para lang safe houses. Saan mo ba nilagay yung mga safe houses na yan? Sa Switzerland ba? Sa Russia ba? Sa Israel ba? Kaya ganyan kamamahal? Doon ba yan sa Greece? Doon ba yan sa Roma? Kahit na nga doon, sobra-sobra pa rin itong 16 million pesos na to sa loob ng 11 days. Kahit sa abroad mo padalhin yung mga biktima mo. Ang problema lang, another problem, wala naman talagang biktima rito na isa-safe house mo. I'm sure wala ka masasabing pangalan dyan. Kaya ayaw mo mag-attend sa Kongreso. Kaya pati mga tao mo nagtatakbuhan na. Dahil mahirap ipaliwanag talaga ito. Ang nag-attend lang dito yung mga, I think yung mga career employees doon sa Office of the Vice President. Pero yung mga appointed mo, I don't know kung ilan yung nag-attend dito doon sa tatlo, hindi ko sure. Ang isa kasi rito, yung Chief Accountant. Isa siyang career officer, career employee. So wala siyang choice kundi umattend. At saka ito, baka naman less ang influence mo rito. Dahil career nga ito, career employee. Pero yung mga appointed mo, I think magpupulasan talaga yan. Dahil ang hirap magpaliwanag sa Kongreso kung ganito yung pinagagawa nyo doon sa budget. Isa pa lang yan, yung 16 million. Marami pang kailangan pag-usapang pera na kailangan ipaliwanag. Ang isa kong nakitang justification nyo na sinambit sa COA, yung perang dinisburse ninyo, puro mga rounded figures. Halatang-halata na gawa-gawa lang. Halimbawa, 1.4 million, 1.5 million, 1.7 million, 2 million, 3 million, puro sarado. Walang butal. Saka naman nakakita ng actual expenses na walang butal. Halatang-halata na minadali yung pagsasubmit ng dokumento. Ang hindi ko maintindihan, bakit ganito ang COA? Bakit pinalulusot yung mga ganitong klaseng mga justification, mga ganitong klaseng resibo? Dapat may gawin din tayo sa ating COA. Dahil katakataka ang ginagawa ng COA. Kaya ang kinakatuwiran ni Sara, wala naman daw nakita ang COA na anomaly doon sa mga dokumentong sinambit nila. Kaya hindi rin ako satisfied sa trabaho ng COA. Dahil minsan pa nga sila pa ang nag-justify doon sa ginawang mga reasoning ng Office of the Vice President. Kawawa naman tayo, mga kababayan. Kung ganito ang mga opisyal natin. Dapat may mangyari dito. Dapat talaga pressure natin yung ating mga congressmen, sulatan natin, kung kailangan kaharapin natin, makipag-usap tayo sa mga congressmen natin na tuloy-tuloyin ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga rito at paabutin ang investigasyon hanggang sa mga opisyal ng COA.
Huwag natin pabayaan ito mga kababayan, kawawang-kawawa na tayo. It's about time na tumino naman ang ating mga public servants. Dapat mabago na ito. Isipin mo, magsasubmit ng mga justification ang isang agency ng gobyerno at kahit na sablay, kahit na hindi makatotohanan, tatanggapin ng COA. Representative Joel Chua, sana wag natin tantanan ang COA. Bakbakan din natin sila rito. Dahil yung kanilang tinatanggap na mga resibo, justification ay hindi talagang katanggap-tanggap. Kaya ang very convenient na makikipag-usap si VP Sara doon sa sa mga invited niya na mga reporters. Wala pong katuturan yan. Wala pong kasaysayan yan. Wala pong weight yan, Madam Vice President. Gawin mo ang pagpapaliwanag sa Kongreso para official, para meron tayong dalawang sides na nakikita. Diyan sa press conference mo, kontrolado mo yan eh. Hindi namin kilala kung sinong may nagtatanong dyan. Controlled environment, ika nga. Pero dito sa Kongreso, kung saan talagang kung saan nanggagaling ang mga tanong, takot ka nang humarap. Dahil ang hirap sagutin. Mahirap mga tuwiran kung hindi totoo ikakatuwiran mo. Yun ang katotohanan dito. Masaklap ito mga kababayan. Dapat wag natin payagan ito, wag tayong tumigil. At ako hindi ko titigilan to. Baka maging presidente pa yan si VP Sara. Isipin mo ganyan magiging presidente mo. Vice President pa lang na dapat minimal ang function, nakakagawa ng ganitong hindi ka tanggap-tanggap na aksyon. Hindi ka tanggap-tanggap ito sa mamamayang Pilipino. Kaya wag tayong tumigil dito mga kababayan. Dahil pera natin ang ginagastos ng gobyerno. Ang kaba ng bayan ay nanggagaling sa mga mamamayan. Kaya napakasakit nito na pababayaan lang natin ba ito? Tayo pumayag. Ang lakas ng loob humarap sa media dahil mga invited guest, mga invited reporters ang nagtatanong sa kanya. Bakit hindi ka humarap sa Kongreso? Kaya pala itong tatay niya, si Tatay Digong, nung nakaraang araw, 2 days ago, nagsasalita na rin na dapat daw huminto na si Sara sa politika at manahim na lang bilang private person at magnegosyo. Naghihinala rin ako na may ibang strategy si Digong. Alam nyo naman ang dating presidente, minsan iba sinasabi sa ginagawa. Madalas pala, nag-strategize. Pero on the other hand, naisip ko rin, baka nga totoo nasa puso niya na pinatitigil niya na si Sara dahil nakikita niya ang nangyayari dito sa Kongreso. Nakikita niya na hindi talaga titigilan ng Kongreso itong anak niya. Bakit? Kasi nga may nakikitang mali. Dahil kung tama ang ginagawa ng anak niya, ipaglalaban niya pati ng tatay. Sasabihin ng ama, anak, humarap ka dun. Nasa tama tayo, nasa lugar tayo. Dapat humarap ka. Harapin mo yan. Wala kang ginagawang pagkakamali. Hindi ba? Pero ang problema kasi, alam pati nung tatay na sabit yung ginagawa ng anak. Kaya anong advice niya? Bumalik ka na sa pagiging private person. Magnegosyo ka na lang, iwanan mo na ang politika. Na-realize din kasi ni Digong Duterte nung humarap siya sa Senado at nagkasabit-sabit din siya. May mga inaamin siya ron, tas binabawi niya. Na-realize niya na sablay din siya. At na-realize niya kung gaano kahirap ito para sa anak niya.
Dahil siya nga mismo, siya yung pinaka-veterano sa lahat diyan sa pamilya Duterte. Nagkasabit-sabit pa siya at hindi niya na rin kayanin yung pressure. Siyempre, anak mo yan, maawa ka. Unang-una, ang hirap i-justify kasi nung nangyayari. Ibig sabihin, may sabit talaga doon sa budget. Kaya lalong nakita nung ama na na hindi titigil ang Kongreso rito. Babakbakan talaga siya. At aaraw-arawin siya ng media tungkol dito. Kasi may nakikitang mali. Kaya nga sabi ko, kung tama ang ginagawa niyan, ipaglalaban niyan pati nung tatay. Kaso, paano may ipaglalaban kung nakikitaan ka nga ng mali? So yan ang problema. Kaya siguro talaga pinagre-retire niya yung anak niya. Na-realize niya, hindi titigil ang Kongreso. Kahit na may mga sipain pa daw, may sino ba yung unggoy na yan, may mga ganun pa siyang salita eh. Kung lapastanganin niya yung mga congressmen. Pero na-realize ni Digong Duterte na hindi titigil ang congressman kahit ano ba sabihin niya. Kahit na babuyin niya yung mga ginagawa niyang name calling dito sa mga congressmen. Hindi titigil ito. Gagawin nila ang trabaho nila. Kudos sa mga congressmen. Ituloy niyo lang po ito. Nape-pressure na yung mga taong hindi gumagawa ng tama. Kaya ganito na ang salita nila. Kasi kung nasa tama sila at pangalawa, kung nakikita nila nagre-relax na yung Congress, ang congressmen, titigilan sila, hindi ganito ang mga salita nito. Kaso, na-realize ni Digong Duterte na, teka muna, kahit ano sabihin ko pala sa mga congressmen nito, sabihin kong pangit, sabihin kong unggoy, sabihin ko sisipain ko, hindi tumitigil eh. Hindi ko nga pala kayang takutin ng mga ito. May mga balls pala ito. Kaya ngayon, sinasabihin niya na anak niya, iwanan mo na ang politika. Maging private citizen ka, magnegosyo ka na lang. Total, marami ka naman pera na. Ganun siguro nasa isip ng tatay. So, President Digong, nakita mo, di ba? Hindi ka atrasan ng mga congressmen. Humarap ka lang sa Senado dahil kontrolado mo rin. Isa lang ang lumalaban doon, si Senator Risa. Ganyan kayo, mag-aama. Magaling kayo magsalita pagka nasa controlled environment. Pero pag parehas ng laban, ayaw nyo. Katulad yan paghahamon ni Kawaldi. Kay Baste. Hindi man nagpakita si Baste. Hinahamon kayo ng parehas. Duelo. Hindi naman kayo sumipot. Baste. Pinasasama pa nga si Bato de la Rosa eh. Yan ang problema sa inyo. Pag parehas na laban, ayaw nyo. Hindi kayo maharap. Magaling kayo magngaw-ngaw pag controlled environment. Yung kontrolado nyo. Pero pag two sides ang titingnan, yung parehas ang laban, ayaw nyo. Ang dami sinasabi ni Tatay Digong eh. Kung ano naman pinagsasabi niya tungkol sa Kongreso. Kasi, kaibigan niyang media ang mga harap niya. Kung talagang matapang ka, kung wala ka talagang kinakatakutan, Digong Duterte, humarap ka sa Kongreso, pati yung anak mo, iharap mo. Kung wala kayong ginagawang masama. Bakit hindi kayo makaharap? Ang tatapang nyo magsalita. Etong si VP Sara, may paputol-putol pa daw ng leeg, ini-imagine niya. Pupugutan daw niya ng leeg si PBBM. Pauhukay daw niya yung labi ng President Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ang tatapang niyo magsalita. Pagkokontrolado nyo lang ang kaharap nyo. Harapin nyo ang katotohanan, humarap kayo sa Kongreso. Hindi na kayo nahiya.
Ang budget na yan ay galing sa kaban ng bayan, pera ng taong bayan. Doon kayo magpaliwanag sa Kongreso. Parehong-pareho kayo ng tatay mo. Ang galing magsalita, pagkakaharap niya ay yung puro kakampi niya. Mga kababayan, hanggang dyan lang muna tayo. Nakakahiblad itong mga mag-aama na to. Sana wag magkaroon ng sana wag na tayong magkaroon ng mga ganitong public servants. Sana wag na tayong muli magkaroon ng mga ganitong mga supposed to be public servants na nakaupo sa matataas na pwesto sa gobyerno na walang ginawa kundi ayusin ang kanilang pangsariling kapakanan. Hindi kapakanan ng taong bayan. Napakasakit po nito. Kailan pa tayo matatapos sa ganitong klaseng problema? Mabuti na nga lang nagtatrabaho ng maayos ang Kongreso. Salamat po sa inyo. Congressman Dan Fernandez, Congressman Chua, Congressman Acop. Magaling din yan. Si Congressman Abante, Congressman Paduano, Congressman marami pa. Nakakalimutan ko tuloy iba. Basta hanga ako sa inyo na ginagawa nyo. Mga congressman, saludo po ako sa inyo. Tuloy nyo lang po yan. At actually, pati mga bata. Ito si Congressman Bautista. Tama ba ako? Yan. Pero magagaling. Magagaling sila. Sa Senate, ewan ko. Sa ngayon, naisip ko na lang si Risa Ontiveros. Sana makabalik si Panfilo Lacson. Isa pa rin yan na malaki pakinabang ng taong bayan. Anyway, i-recite ko isa-isa yung mga pangalan ng mga congressmen na dapat nating palakpakan, mga kababayan. At mga dapat natin bigyan ng paghanga at pagsaludo. Ganon din sa Kongreso, ganon din sa Senado, yung mga ilan-ilan. Meanwhile, yung mga opisyal na katulad ng Bibi Sara ay dapat natin i-condemn. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Please hit the notification bell as well. The like button at paki-share na rin po itong video na ito. Thank you so much at makita-kita po tayong muli.